Hey guys, Genesis nga pala for a video tutorial on how to create your own mesh vector sa Illustrator. Okay? So, itong nakita nyo ngayon sa screen ay isang work in progress na currently ginagawa ko. At consisted siya ng mga gradient objects, outlines, at ibang shapes, then dalawang mesh objects. Okay? So, isa sa mukha at isa sa kamay. Okay? So, tuturo ko ngayon kung paano ko ginawa itong dito sa face part. Okay. So, itong tutorial na ito ay para nga pala sa mga may konting background sa Illustrator at yung mga gustong matuto kung paano gawin yung mesh. Okay. Okay, so gagawin natin ay tatagal natin yung visibility niya. So, alisin muna natin siya. Then, buksan natin yung reference photo. Ayan. So, ang gagawin natin, create tayo ng new layer, tapos, titrace natin yung muka. Then, after nun, gagawin na natin, o insert na natin yung mesh, at dun ko na ituturo kung paano yung step by step na pag-add. Okay? So, create tayo ng layer. Ayan. So, gawin na natin, trace lang natin to. Since na hindi naman kita yung ibang part ng mukha, asin muna natin yung kulay niya. Okay. Ayan. So, trace lang natin. So, okay, tapos na kagad. Tapos, gagawin naman natin, since na outline pa lang siya at wala pa siyang fill, lagyan natin siya ng kulay. Okay, ayan. Then, after nun, i-lower natin ang kanyang opacity, select natin siya, using yung selection tool, tapos, lower natin siya mga around 20. Or kahit ano, basta mahalaga kita natin yung reference photo. Okay? So, ngayon punta tayo sa toolbar, tapos select natin yung mesh tool. Nasaan ba yun? Ito. Ayan. O kaya press nyo lang yung U as hotkey. Okay? So, gagawin natin, since ito na yung border niya, di ba? Sa mesh, yung bawat linya ng kulay, yun yung ating i-draw. Alright? So, for example, ito medyo light yung tabi niya, tapos medyo dark itong sa kabila. Then, umpisa natin dito. Or dito sa kabila. Ayan. Okay, pwede natin siyang i-add. Pwede nyo silang i-add kung saan nyo gusto. Kasi total, ano pa naman siya eh. May fill pa naman siya eh. Ayan. So, kasi kung mapasin nyo, parang bright yung tabi niya dito. Tapos, yun lang. Iwalay natin siya. Okay? So, doon natin lalagay yung grid line. Then, yung iba, lagyan natin dito. Okay? So, ano lang siya, trial and error lang. Okay? So, susunod natin tong yung form ng mata. Ito na natin na. So, kapag hindi siya abot, kasi ano lang siya eh, parang yung mismong mesh point, nag-a-act siya na parang sa pen tool na rin, di ba? Yung mga points nun. Okay. So, since na hindi siya abot or hindi siya kaya ng lines, i-add lang natin siya. Okay. So, hanggat maaari, kung kaya ng isang line, or kung kaya ng maunting grid lines, yun ang gawin nyo. Kasi kapag masyadong maraming grid lines ang mesh, or ang mesh object, nagiging komplikado na siya. So, kung gusto nyo, simpleng lang siya, simpleng look lang, or yung parang medyo konting 3D ang itsura. So, untiin nyo lang yung yung lines. Okay? Pero pag gusto nyo, yung talagang kopyang-kopya yung picture, or yung reference photo, kailangan damihan yung grid lines para maging super detailed. Okay? So, ayan.
Tapos dito. So susunod naman natin tong yung parang border niya sa mata. Okay. Tapos, pantay lang natin siya dito. So, ang gagawin ko, since na, ang ginawa ko kasi parang in-isolate ko yung, yung area doon sa mata. Kasi ito yung, mapapansin nyo, diba? Parang meron dong konting shadow. Okay? So, doon sa shadow na to, lalagyan natin siya ng konting, ayan, mga mesh points para ma-shade natin sila. Okay. At saka dito, makita niyo yung dark saka yung light na kulay. So, ihahati natin sila. Okay. So, wag natin kalimutan to, yung iba. So, mahalaga, kapag hindi kailangan ng masyadong detailed or yung biglang, dito kasi, dito sa mata, di ba may biglang pagbabago ng kulay. So, ayun, light dito, biglang naging dark. Tapos, dito naman sa ibang part or sa rest area ng ng face. So, okay lang kahit na lawakan na yung niya, yung paglalagay ng grid lines, okay? Wag natin kalimutan yung sa lips. Okay. So, kung alisin natin yung reference photo, ayan. So, mukha na siyang ganito. Ayan. So, kapag sa inyo yun kung anong kung ano yung space or yung space between ng mga mesh points, basta ang mahalaga magiging komportable kayo or magugustuhan niyo yung gawa niyo blending, okay?